Pakibati naman ang iyong katabi. Sabi mo sa kanya, magandang umaga sa iyo. Yan. Sabi mo sa kanya, salamat, ikaw ang katabi ko. Ayan. Oh. Salamat po, no, sapagkat tayo po'y naniniwala sa tuwing tayo po ay pumapasok sa presensya ng Panginoon, lumalakas po tayo. Amen? No? May ginagawa po ang Diyos sapagkat kung nasaan ang presensya ng Panginoon, nandun yung kagalakan, nandun yung kalakasan. No? At alam niyo po, naniniwala ako masaya ang Panginoon, nagkakatipon-tipon po tayo. No? Para parangalan po siya, para sambahin po siya sa Espiritu at katotohanan. Good morning everyone, and I would like to greet also our visitors. Of course, meron po tayo ditong bisita. No? Galing po sila sa Canada. For how many years, no? Ngayon ko lang po nakita. Po, pwede po man tumayo si Pastora Tess at si Kuya Romy. Now, grabe po. Alam niyo po, hindi ko lang alam kung ipinanganak na ako o bata pa lang ako, naglilingkod na sila. Aha. Totoo po. Could you imagine, up until now, they are serving the Lord? Diba? Ilang taon, Pastora Tess, ilang taon na po kayong naglilingkod sa Panginoon? No? After my message, can you give us some words of encouragement, no? Para po, maipanalangin din po kami, mabigyan po kami ng kalakasan, no? Pagkatapos po ng mensahe, pwede pa namin kayo makasama po rito at ma-encourage po, i-encourage lang po natin yung mga kapatiran po natin. Si Kuya Romy, hindi tumatanda. Sabi ni Kuya Viner, mukhang nakaka-preserve yung yelo doon, no? Nakaka-preserve, malamig kasi sa Canada, eh. So, nagulat nga ako, parang hindi tumanda si Kuya Romy, no? Yes, yan, dyan po nag-start, no? Yan ang aming simbahan. Nung bata pa po ako, dinadala po ako ng nanay ko dyan sa Karisma. Sila po ang mga lingkod ng Diyos doon. Si Pastora Tess po, isa sa mga pastors po doon, na si Pastora talagang grabe po no? Na talagang napaka-humble na tao, no? Napaka-gentle ng spirit talaga. No? Kumbaga sa Catholic, pwede nang gawing yung sinasanto nila kasi napaka-humble. Kaya lang wala tayong ganun, di ba? No? Si Lord lang talaga dapat ang maitaas at maparangalan. But anyway, mamaya po mag-speak po, mag-encourage po sa atin si Pastora Tess after my message. Pakisabi uli sa katabi mo, excited na ako. Okay? At salamat po sa Panginoon at maayos po kayong nakarating dito, Pastora, Kuya Romy. No? At pagsaluhan po natin ang salita ng Diyos. Okay, this is our last series, no, ng topic natin sa series po ng ating One Another. Sino po dito na kumpleto mo yung series na One Another? No, yung first week po natin, diniscuss po natin about what? About loving one another. Tama po ba doon? Love is a decision, love is action. Pinakita ng Panginoon yan, no, na hindi lang siya sa salita, kundi maging sa gawa. Talagang dinemonstrate ng Lord, inexpress ng Lord kung gaano niya tayo kamahal. Amen po ba doon? No? At yung sumunod po na linggo, yung second week po natin dinalakay po natin, diniscuss po natin about saan? Serving one another. Tama po ba doon, no? Dapat po ang isang nakakilala sa Panginoon, nandiyan yung paghahandog ng kanyang buhay sa Diyos. Kapag hinandog mo yung buhay mo sa Diyos, ang gagawin ng Lord dyan, gagamitin niya yan para sa kanyang kaluwalhatian. Tama po ba? No? Naniniwala po ako, ang totoong naligtas, naglilingkod talaga. Tama po daw, kasi yun po yung ating gratitude, yun po yung pagtugon po natin sa biyaya po ng Panginoon. Hindi natin siya binabayaran. Kundi tumugon ka sa napakasaganang biyaya at pag-ibig ng Panginoon na naranasan mo, yun ang naging natural response mo. To love Him. Amin po doon. At yung last week po natin, ito po, marami po dito kung talagang tinamaan. It's about forgiving one another. Sabi mo sa katabi mo, nagpatawad ka na ba? Tanungin mo siya kung nagpatawad na. No? Nahil na ba ang kanyang puso? No? Gumaling na po ba tayo sa mga sugat na nagawa po sa atin ng mga tao sa paligid natin, especially sa mga mahal natin sa buhay? No? Mas malalim yung relasyon, mas malalim yung sugat na nakukuha po natin. Amen po ba doon? Pero ang Lord po, tinuruan niya po tayo na magpatawad po. Kasi po ang Diyos po ay hindi po tumitigil na tayo po ay patawarin. Tama po ba doon? No? Pinatawad niya na tayo at patuloy niya po tayong pinapatawad at nililinis ng kanyang banal na dugo. Nandiyan po ba tayo? At ito po yung ating pong tatalakayin ngayon, yung last po natin, topic po natin sa series na One Another. Ito yung encourage one another. Pinakita ko na po sa inyo yan Yan, encourage one another. Pakitingnan niya yung katabi mo, nakaka-encourage mo siya. Yan, di ba? Sa beauty pa lang niya, may encourage ka na. Okay? Yung itsura pa lang nakakalakas na, di ba? No? Pagka nakita mo siya, wow, talagang may pag-asa sa Panginoon, may kalakasan sa Panginoon. Di ba?
yung itsura pa niya nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay mensahe na all is well. Amen. So let's talk about encourage one another. Ang encouragement po, it is vital no, sa ating pong mga mananampalataya at maging sa season ng ating buhay. Anumang season, napakahalaga po ng encouragement. Amen? Kahit nagsiselebrate tayo, kahit nag-struggle tayo, yung encouragement palaging nandun yun, tinatanim po yun sa tao eh. Ibinibigay po yun sa tao. Lalo na sa mga kakilala natin o sa mga mahal natin sa buhay na meron pong pinagdadaanan. Tama po ba doon? Na meron po silang dinadalang mabibigat na pasanin. Dito po nila talagang kailangan yung kalakasan. Diba? Yung encouragement. When we say encouragement, nagbibigay ka ng courage, di ba? Kasi maaaring na disheartened diyan, no? Na wala yung tapang niya na magpatuloy, no? Na mag-move on sa buhay, mag-move forward. Pero dahil na-encourage siya, nabigyan siya ng tapang para tumayo at magpatuloy. Kaya napaka-importante po na maging encourager po tayo. Amen po ba doon? Sino po dito handa ka na maging encourager ka para sa iba? Magbibigay tayo ng encouragement. Sabi ng iba, Pastor, napakahirap naman yan. O sige, kahit hindi na palagi, kahit paminsan-minsan, pwede ba maging encourager ka? Mahirap pa rin, Pastor. Pwede ba kahit ngayong araw na lang? You know, the Bible says that we are commanded to encourage one another. Ang one another po sa Bible, yan po ay mandato po, mandate po ito commandment po sa atin to ng Panginoon. Could you imagine lahat ng bagay na tinuturo sa atin ng Lord, bago niya sabihin niyo sa atin, siya muna rin gumawa nun eh. Tingnan mo, di ba? Yung tinuruan kanya, yung sinabihan kanya na magmahal ng kapwa, siya muna nagsabi, siya muna nagparamdam sa atin, tama po ba doon? Kaya sabi sa Bible, we love because God first loved us. Bago ka magmahal ng iba, una ka nang minahal ng Diyos. And sabi ni Jesus, love one another in the same way that I have loved you. Ibigay mo yung pag-ibig sa iba tulad ng pag-ibig na naranasan mo sa ating Panginoon. Because you cannot give what you don't have. Tama? At dahil nakaranas at nakatanggap ka ng pag-ibig mula sa Panginoon, ibig sabihin yung pag-ibig na yun, pwede mo yun ibigay sa iba dahil meron ka. Amin po ba doon? No? At sabi sa Bible, no, bago niya tayo turuan, ipagawa sa atin yung gawain ng paglilingkod, yung mag-serve sa Kanya, siya muna nag-serve sa atin, di ba? Sabi sa Bible, ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Amen. Amen po ba doon? No? At ialay ang buhay para sa katubusan ng marami. So, bago ka naglingkod, si God muna naglingkod, si Jesus muna naglingkod po sa atin. At yung pangatlo, yung forgiving one another, bago ka magpatawad sa iba, ikaw munang nakaranas ng kapatawaran sa Panginoon. At kapag naranasan mo yung kapatawaran ng Panginoon, di ba makita mo napakagaang, napakasaya, nakakagalak. Di ba? Yung bang ang sarap, yung wala kang iniisip, ang gaang sa kalooban, ganun talaga kapag natutunan natin magpatawad sa iba. Kaya naniniwala ako, itong one another, napakarami po niyang one another sa Bible, especially sa New Testament. Pero hindi po natin kayang talakayin ng lahat, kaya kumulang po tayo ng 4. So ngayon pag-uusapan po natin yung encourage one another. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, look at this. No, let me read this to you. Sabi po rito, therefore, encourage the hearts of your fellow believers and support one another just as you have already been doing. Okay? Encourage the hearts of your fellow believers and support, build up one another just as you have already been doing. Sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng mga kaguluhan, maging sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, ang sabi ng Bible, magpalakasan po tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Are we getting this? No? And in Hebrews chapter 10 verse 25, it says here, this is not the time to pull away and neglect meeting together. Okay? Sa ating pong mga mananampalataya, ito po ang sabi po sa atin. Sabi po sa atin ng Bible, hindi na raw ito yung oras para lumayo ka sa Panginoon. Di ba? Ang sabi diyan, this is not the time to pull away and neglect meeting together. Hindi na po ito yung panahon para baliwalain natin ang gawain ng Diyos. No? Sabi niyan, as some have formed the habit of doing. May mga gumagawa na raw po ng ganyan, naging habit na raw nila.
Ano ibig sabihin? Nagkaroon na sila ng sariling lifestyle. Yung sariling lifestyle, yung bang pag naisipan na lang. Diba? Yung lifestyle nila, hindi nakapattern sa Bible. Amen. At kapag ang buhay mo hindi nakapattern niya sa Bible, makikita mo bakit yung Christian life mo boring. Walang kabuhay-buhay. Kasi gumawa ka ng sariling lifestyle eh. Diba? Kapag nag-church ka lang, tuwing magpapasko, diba? Kapag merong Semana Santa, nakuha po natin to, mahal na araw. Hindi po yan yung sinasabi sa atin ng Bible. Hindi yan turo sa atin ng Bible. Ang sabi po sa atin, huwag daw nating kaligtaan ang mga pagtitipon. Tama po ba doon? Kasi bakit? Dahil sa pagtitipon sa gawain ng Diyos, dito po tayo naiingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen po ba doon? Napapanatili ang ating pananampalataya. Dito tayo lumalakas. Dito tayo nagiging matibay. Dito tayo nakakatanggap ng salita ng Diyos kung saan nagbibigay sa atin ng tapang na magpatuloy, na tumayo sa pinaniniwalaan natin. Amen po ba doon? Are we getting this? Nandiyan po ba tayo? No, sabi niya, no? Ang sabi po, as some have formed the habit of doing, in fact, we should come together. Okay? Kapag ka-Christian ka, alam mo, significant sa iyo yung word na together. Oo, mababasa mo lagi yan sa Bible. No, yung pinanganak ang simbahan ng iglesia, makikita mo yung together. They meet together, together, laging together. So even more frequently, eager to encourage and to urge each other onward as we anticipate the day of dawning. Sabi niyan, meron pong commandment na ibinigay po ang Diyos sa atin. Sabihin po natin utos. Ito po yung utos na dapat po nating sundin at gawin. Lalo na papalapit na ang kanyang pagparito, pagbabalik. Amin po ba doon? At ano po yung utos na to? Sabi dito, yung magpalakasan po tayo. Bilang magkakapatid sa Panginoon, no, magpalakasan tayo. Kaya bawat isa sa atin, builder. You are a builder, not a destroyer. Builder ka. Amin po ba doon? Nagbibuild ka, nagbibigay ka kalakasan, yung mga sinasabi mo, yung mga ginagawa mo, nagbibigay lakas at pag-asa yan sa iba. Nakusundan po ba natin? Andiyan pa ba tayo? Sino po dito naniniwala ang buhay ay hindi madalik dahil maraming mga pangyayari na hindi pumapanig po sa atin? Tama po ba doon? May mga pinagdadaanan yung marami sa atin dito. Siguro naman lahat tayo rito ay may problema. Bagamat magkakaiba man ng ano po ito, ng ating pinagdadaanan. May problema sa kalusugan, sa financial, sa pamilya. And whatsoever, basta lahat tayo rito, mayroon pong pinagdadaanan. Amin po ba doon? At some point ng buhay natin, nadidishearten tayo na panghihinaan po tayo ng loob. Tama? No, nadidiscourage po tayo. Nawawala yung ating tapang. Na para bang ayaw na natin magpatuloy, hindi na natin makita yung dahilan kung bakit pa natin kailangan gawin yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. At sa ganitong season ng ating buhay, napakahalaga na may mga tao na magbibigay lakas po sa atin. Magpapaalala ng salita ng Diyos, ng mga pangako ng Diyos, at bubuhay sa ating puso na magkaroon uli ng pag-asa. Tama po ba doon? Tama po ba doon? Sa panahon na tila napakadilim ng buhay mo. Diba? Ang sarap isipin lang na merong tao na gagamitin ng Lord para magbigay liwanag muli. Magbigay lakas muli sa panahon na ikaw ay nangihina. Are you with me? No? Nang sa gayon, bawat isa po sa atin, na kahit meron po tayong mga suliranin, alam niyo po yun, nagagawa pa rin natin magpatuloy na may katapatan sa Panginoon. Kasi merong support system tayo May mga tao sa paligid natin na nagbibigay lakas sa atin, nagtatap na shoulder sa atin. Tama? Nagpapaalala sa atin kung sino tayo sa harap ng Diyos at kung gaano kabuti ang Panginoon at kung gaano katapat ang Diyos sa Kanyang salita at pangako. Kaya ako, palagi kong panalangin sa Panginoon, Lord, palagi mo kong palibutan ng mga tamang tao. Amen. Kasi, hindi mo alam, baka mamaya, yung core mo, yung friendship mo na meron ka,
hindi nakakatulong sa'yo. Tama po ba doon? Kasama mo sila sa saya, pero nung pinagdaanan ka na, wala na sila. Wala silang ma-add na value sa'yo. Yun ang nakakalungkot. Pero sa gawain ng Panginoon bilang pamilya ng Diyos, alam niyo po, dapat ang church is a place of hope, is a place of love, is a place of encouragement. Amen po ba doon? Dito mo makikita na wala ka pang sinasabing may nangangamusta na sa'yo. Tama po ba doon? No? Yung bang hindi ka naman nakakamusta ng pamilya mo, hindi ka naman kinakamusta ng kaopisina mo, pero pagdating mo sa church, may magtatanong, kamusta ka? Hindi. Halata sa'yo, may pinagdadaanan ka Di ba ang sarap naman ng ganon? Kaya lang, huwag natin i-take yun ng negative, yung pakialamero to talaga. Hindi, may gusto ka nga niya palakasin huwag mo muna siyang musgahan. Tama ba doon? Diba kaya ako pumunta sa church, mga judgmental ang tao Hindi lang ako ngumiti, sabihin may problema daw ako. Pero sa totoo lang naman, yung palang problema na Amen po ba doon? Hindi ka naman magre-react ng ganun kung wala kang sugat Tama po ba? No? Yung mga tao sa tabi mo, yan katabi mo na yan, blessing yan sa tingin mo yung katabi mo. Blessing yan. Sabi mo sa kanya, blessing ka sa akin. Parang ayaw maniwala. Pastor, itong itsurang ito, encourager ko to, Pastor. Blessing sa akin to, Pastor. Yes. Di ba? No. Huwag mo munang tingnan. Basta blessing yan. Amen. No? Yung po yun Yung bang mapalakas tayo bilang iisang katawan ni Kristo. Kapag natutunan natin na magpalakasan at magbigay pag-asa, tapang sa bawat isa, alam niyo po, babalik ang Panginoon. No? Nandun tayo, nagpapatuloy tayo sa bagay na pinagagawa niya po sa atin. Amen? No? Wala po sa atin yung malalayo kasi bakit? Puno ka ng encouragement No? Punong-puno ka ng salita ng Diyos. Ano ba yung encouragement? Kayo na pa ako encouragement dito. Paliwanag muna natin ano ba encouragement. When we say encouragement, okay, nandiyan po ba? Encouragement is an action of giving someone support, confidence or hope. Ayan pala yun. Pag sinabi encouragement. No? Action of giving someone support, confidence or hope. Persuasion to do or to continue something. Kasi baka mamaya, yung kasama mo sa church o sa life group, ayaw na palang magtuloy niyan. No? Kailangan mapalakas siya. Sa Tagalog, bigyan ng lakas, tapang, at pag-asa. Okay? Kapag ikaw, yung mga sinasabi mo, yung mga ginagawa mo, nagbibigay ng lakas, nagbibigay pag-asa sa iba, ibig sabihin, ikaw yung taong nakaka-encourage. Amen po ba doon? Ikaw yung taong nakaka-encourage. Sa Bible po, meron pong lingkod ng Diyos na nung una ang pangalan niya ay si Joseph. But later on, pinangalanan siyang Barnabas. Okay? Na ang ibig sabihin ng Barnabas ay son of encouragement or encourager. Nakalagay po yan sa Acts chapter 4 verse 36. Tingnan po natin dyan po ba? Nailagay ko po. In Acts chapter 4 verse 36, nakalagay dito, okay, one of the believers was named Joseph. Okay? The apostle called him Barnabas, a name that means one who encouraged others. Wow! Sabi mo sa katabi mo, maging Barnabas ka. Okay? He was a Levite born in Cyprus. You know why? Kasi si Barnabas, talagang lifestyle niya, yung magbigay kalakasan at pag-asa sa iba. Sa mga kapatiran, nang sa gayon ay manatili silang tapat sa paglilingkod. Manatili silang tapat sa kanilang pinaniniwalaan. So, lagi siya nag-i-encourage. No? Hindi, ang pagiging encourager, hindi po ito, event o nagkataon lang. Hindi po, dapat ito yung maging buhay natin. No? Maging lifestyle natin na anuman ang ating sasabihin, anuman yung ating ginagawa, nagbibigay ito lakas at pag-asa sa iba. Amen po ba doon? No? Si Barnabas, makikita natin in Acts chapter 11, verse 22 to 24. Basahin muna po natin to. Yung after po, nakita natin dyan. Andiyan po ba? Okay.
So when the church in Jerusalem heard about this, they sent Barnabas to Antioch. Okay? Barnabas was a good man. Tingnan mo yung katabi mo. Siya yun, di ba? Okay. Full of the Holy Spirit. Tingnan mo uli siya. Siya yan, di ba? Okay. And faith. Di ba? Man of faith. When he went to Antioch and saw how God has blessed the believers there, sabi, he was very happy. Anong ginawa niya? He encouraged them all, saying, always be faithful to the Lord. Serve Him with all your heart. Ganda nito Gandang statement. Sabi niya, always be faithful to the Lord. Serve Him with all your heart. And many more people became followers of the Lord. Grabe. Pwede pala tayong maging kalakasan, magbigay encouragement sa iba. No, para sila po ay makalapit sa Panginoon, lumago sila sa kanilang pananampalataya. Amen po ba do? No, maging matatag po sila sa kanilang pinaniniwalaan. Maraming paraan po para po maibigay po natin to sa mga kapatiran. Yung pananalangin lang, tama po ba do, no? Yung pagbibigay lang ng word, ng scripture sa kanila. Ano pa po? Yung bang nanatili ka, nasa tabi ka nila nung panahon na may pinagdadaanan sila. Amen? No? Si Barnabas, ganun po siya Kahit nung si Paul po, di ba po, na-convert po siya, nung na-enkwentro niyang Panginoon doon sa daan papuntang Damascus, and then dumating yung time na gustong i-meet ni Paul ang mga believers po sa Jerusalem, and guess what? Ayaw nilang maniwala. Tama po ba doon? Ayaw nilang maniwala, natatakot sila. Si Saul, yun, wala, papatayin lang tayo noon. Set up lang yan. Pero makikita natin si Barnabas, siya yung nagdala, di ba? Kay Saul, na naging Pablo, sa mga apostol. Tama? Sa mga panahon yung mga tao, nakikita yung negatibo sa kanya. Si Barnabas, nakikita yung potential niya. Amin po ba doon? Nung sa kabila na yung mga tao, ang nakikita yung pangit, si Barnabas ang nakikita yung maganda na po pwedeng gawin itong taong ito. Tama mo ba doon? Kaya si Barnabas, siya yung nagdala kay Saul o kay Paul sa mga apostles. Doon sa mga panahon na yung mga mananampalataya ay hindi naniniwala kay Pablo. At siya rin ang nagbigay ng pagkakataon kay John Mark. Mababasa mo yan sa Bible. Di ba? Nagbigay siya ng second chance. Talagang nagkaroon ng problem si Paul sa si Mark Yan, basahin niyo po yung Book of Acts. Ang ganda po niyan. And guess what? Could you imagine, dahil kay Barnabas si John Mark nakabalik sa ministeryo? Tama po ba doon? Pwede pala yung buhay natin maging dahilan para yung isa nating kapatid na bumagsak ay makatayo at makabalik ulit. Pwede pala yun. Tama? Si Barnabas, kapatid, pag binasa mo yung Bible, hindi naman siya madalas binabanggit Pero makikita mo yung impact ng kanyang buhay. Tama po ba doon? Si John Mark, siya yung sumulat ng Book of Mark Could you imagine kung walang Barnabas, walang Book of Mark? Kasi tinulungan niya yung kapatid niya ng Istanbul Sa mga panahon na inaayawan ka ng marami, merong Barnabas na maniniwala sa'yo, magpapalakas sa'yo. Amin, nakikita yung potential mo at kung ano yung po pwede mong gawin sa Panginoon. Grabe yun. Amen. Andiyan mo ba tayo? Yung po yung napakaganda dito. Biro mo, kay Barnabas, may binabasa tayong Book of Mark. Pag tinignan pala yung story, grabe si Barnabas pala ang tumulong sa kanya. No. Alam nyo, hindi mo kailangan maging famous. Kasi po sa atin, isang pangalan lang talaga dapat ang makilala at maparangalan at madakila. Amen? Okay lang kahit hindi lagi namin mention yung pangalan mo. Ang importante yung impact ng buhay mo. Diba? Kasi yung result naman na magsasalita, ang sisigaw nun Tama po ba doon? No, hindi mo na kailangan sabihin pa, ito ginawa mo. Hindi, ang pinaka-importante, ginagawa mo yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon at nagiging kalakasan ka at nagbibigay pag-asa para sa ibang nating mga kapatiran. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? No? Kaya sa oras mong ito, pakisabi sa katabi mo, maging Barnabas ka. Okay? Sa mundo na ginagalawan natin na napakadilim,
Maging Barnabas ka sa family mo. Tama? Yun niya puro na nga away, puro na nga sigawan. Tapos, tutulad ka pa sa kanila. Di ba? So, ikaw yung magtanim ng salita ng Diyos doon, ng pag-asa doon, ng kalakasan doon, ng mga positibo doon. Amen po ba doon? Maging kalakasan ka, maging Barnabas ka sa workplace mo, no? Maging Barnabas ka pagdating sa church, sa life group nyo. Kapag nagtitipon-tipon kayo, talagang nagbibigay ka ng lakas at pag-asa sa iba. Tama po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan po ba tayo? No? Now, paano ba tayo mag-encourage? How to encourage one another? Gawin nating practical po ito. Paano tayo mag-encourage sa isa't isa? Ilang puntos lang po ito. Number 1 po dyan, through our words. Through words. In other words, speak life. Speak life and truth into the lives of others. Gamitin mo yung bibig mo para magsalita ng buhay at katotohanan para sa iba. Amin po ba doon? Bakit? Kasi po, ang mga salitang lumalabas sa ating bibig ay may kapangyarihan. Napaka-powerful po niyan. Pwede yang mag-angat sa tao, no? At pwede yang magbagsak sa tao. Amen? Pwede yang magbigay ng pag-asa sa tao at pwede yang magpa-depress sa tao. Napaka-powerful ng words po natin. Andiyan ba tayo? No? So, nais ng Panginoon, gamitin natin yung ating bibig para ano? Para palakasin ang ating mga kapatiran at hindi patumbahin. Tama po ba doon? No? Inaasahan ng Diyos kapag nagsalita ka, merong tumatapang sa gitna ng problema para magpatuloy. Pag nagsalita ka, nabubuhay siya ng pag-asa. Tama po ba? Tama po ba? No, hindi yung kapag nakakausap ka ba, parang gusto mo na maglaho. Meron ka bang ganon? Tama ba? Yung bang merong gift of discouragement? Naging gift pa? Ano gift mo? Discouragement. Kapag nakakausap mo, talagang ayaw mo na makasama Tama ba doon? No? Ano sabi po sa Bible? Proverbs chapter 18 verse 21. Your words are so powerful. Wow! That they will kill or give life. And the talkative person will reap the consequences. Sinabi ng Bible, your words are so powerful. Kaya nga kung ano yung sinasabi mo sa iba, grabe. Ang laking epekto yan sa kanila. Karamihan ng sugat na meron tayo sa ating puso, yan ay resulta ng mga pangit at negatibong sinabi sa atin ng ibang tao. Di ba? Lalo na kapag malapit pa sa iyo yung taong yun, o pamilya mo pa yon, ang sakit nun. Yung bang kung merong mang hindi naniniwala, nauna pa yung pamilya mo huwag maniwala sa iyo. Di ba? Ang taas ng pangarap mo nung bata ka, pero sinasabi ng magulang mo, wala kang kaalam-alam. Imposible mangyari yun sa iyo. Wala tayong pera. Di ba? Kaya nga merong dating nangyari, estudyante, nagpakamatay. Dahil laging sinasabi sa kanya ng nanay niya, bobo ka, wala kang alam. O, na-depress yung bata, nagpakamatay. Salita lang yun Salita lang yun. Amen? Kaya yung story din ni Dr. Howard Hendricks, yung share ko sa inyo dati, di ba? Sabi ng mga iba sa kanya, wala, yung batang yan, paglaki niyan, masisira buhay niyan. Tapos isang guro, pumasok. Sabi ng isang guro, Howard, totoo ba yung sinasabi nila? Alam mo ba yung mga binabanggit sa'yo ng mga tao? Yung mga classmates mo? Ano sabi ng teacher kay Howard Hendricks? Alam mo, hindi ako naniniwala sa kanila. At that time, nabago buhay niya. Pinagbutihan niya yung pag-aaral niya. Ano ibig sabihin? The Bible says that your words are so powerful. Life and death is in the power of your tongue. Grabe pala yan. No? Kaya kung gagamitin mo yan, make sure na may kabuluhan. Na may kabuluhan yung mga salitang lalabas sa bibig mo. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, inaasahan po sa atin na magiging encourager po tayo. Kasi kapag naging discourager tayo, ang hirap naman
sa atin pa ba magmumula yung sugat sa iba? Tayo pa ba yung pagmumulan para hindi siya magpatuloy? Para malayo siya sa Panginoon? Para matisod natin siya? Mapanghinaan siya ng loob? Sa atin pa ba manggagaling yun? Hindi ba dapat sa mga gawain ng mundo yun? Sa loob pa ba ng iglesia yun makikita? Amin po ba doon? No? Kaya wala dapat nagdi-discourage sa atin. Sabi mo sa katabi mo, walang nagdi-discourage sa atin. Ayan. No. Yung bang kapag nagsalita, puro negatibo, puro pangit ang nakikita, no? Ang tanong, yung bang taong yun gusto mo laging kausap at kasama? Diba? Kasi yung taong negatibo, yung taong mahilig mag-discourage, yan yung taong reklamador din eh. Oo. Palaging nakikita yung mali, palaging nakikita yung pangit. Diba? Eh, alam mo, okay lang makita mo yung pangit. Ako makita mo. Pero pag palagi mo na lang nakikita, may problema na sa'yo. Amin po ba doon? Yung bang, kapag nakikita mo yung pangit, sana marunong ka rin makita yung maganda. Huwag ka tumingin sa katabi mo. Yung maganda. Tama? Hindi lang yung negatibo yung lagi mo nakikita. Maybe, kung bakit ipinakita sa'yo ng Lord yung pangit na yon, kasi ikaw yung gagamitin ni Lord para maging solusyon doon. Diba? Hindi para i-complain, kundi para hakbangan. So, ang hirap kasama, ang hirap kausap kapag yung taong nagsasalita sa'yo, puro pangit na lang yung nakikita. Yung para bang ginawa ka na lang basurahan. Diba? Lahat ng basura tinatapon sa'yo hanggang ikaw naging negatibo ka na rin. Wala namang kayong problema ng tao. Nagkaroon kayo ng problema dahil sa mga sinasabi sa'yo. Tama mo ba doon? Nakaka-discourage. Diba? Yung gusto mo mag-grow kay Lord, tapos sasabi niya, mag-grow ka, grabe naman, mahirap yan. Commitment pa lang, magastos yan, malayo. Ay, pag ganyan ang kausap mo, wala na talaga. Tama po ba doon? Andiyan ba tayo? No? Yung bang, dapat kapag nagsalita po tayo, palagi pong nakalalakas at may kabuluhan. No? Hindi mapanghihinaan ka ng loob. Tama po ba? Hindi mapupustrate ka. Ibig sabihin lang po niyan, kung wala kang sasabihing maganda, mas mainam na huwag ka na lang magsalita. Mas okay yun eh. Tama po ba doon? Kasi magsasalita ka, tapos madi-discourage lang yung tao, pangit po yun para po sa atin. No? Kasi po yung simpleng salita po natin, nagbibigay yan ng lakas ng loob sa iba. Proverbs chapter 12, verse 25. Okay? Anxious fear brings depression. Okay? Eh na nga, may pinagdadaanan na. But, look at this. A life-giving word of encouragement can do wonders to restore joy to the heart. Ay, grabe. Alam mo, talagang titingnan ko sa lahat ng translation, sa version, ganda ng TPT eh. Sabi niya, no, anxious fears brings depression, but a life-giving word of encouragement can do wonders to restore joy to the heart. Kaya kailangan, pag nagsalita tayo, yung tao, di ba, nare-restore. No? Nagbibigay tayo kagalakan, nakakapag-add tayo ng value sa kanya. I-avoid natin yung mga harsh words na yan. Yung criticism na yan, hindi yan maganda. Amen. Ganyan na nga tayo nung wala pa sa Panginoon eh. Ganyan pa rin ba tayo kapag naki-Lord na? Di ba dapat hindi na yan yung lifestyle natin? Tama po ba doon? May nabago na sa atin eh. Amen po ba doon? Ephesians chapter 4 verse 29. When you talk, don't say anything bad, but say the good things that people need. Kapag nagsalita ka, make sure yung bibitaw mo, yun yung kailangan ng tao. Tama po ba doon? No? Whatever will help them grow stronger, then what you say will be a blessing to those who hear you. Kaya, habang nakikinig pa lang tayo ngayon, maaaring kinakausap tayo ng Panginoon eh. Nagiging blessing ba ako sa iba? No? Nagbibigay ba ako ng lakas at pag-asa sa iba? Nagiging dahilan ba ako para ma-restore siya? Nagiging dahilan ba ako para mangarap muli siya sa Panginoon? Makabalik siya sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Amen? Sabi niyan, when you talk, don't say anything bad. Kaya nga, meron ako narinig dating preaching, sabi, pag wala kang maganda sasabihin, mas magandang kagatin mo na lang dila mo. Masakit yun. Tama po ba doon? Kesa
maging dahilan ka para yung isang kapatid mo mag-stumble. Tama? Alam nyo, ang best encourager natin, of course, walang ibang kundi si God eh. Diba? Kaya sabi ko sa inyo kanina, bago pa ipagawa ng Diyos to, siya muna. No? Kapag nagsalita ang Diyos, talagang ma-uplift ka eh. May strengthen ka, mabuboost ka. Tama? Could you imagine si Jesus, di ba? Nung binautismoan, hindi pa naman siya nagmi-minister noon eh. Pero sinabi kagad ng Ama, this is my beloved Son. Grabe yun. In whom I am well pleased. Wala pa siyang ginagawa mga miracles noon. Tama po ba doon? Pero in-encourage sabi, this is my beloved. Apakaganda noon. Marinig mo na sa kabila ng mga tao, nagdududa sa iyo, bigla sasabi sa iyo ng Lord, nak, mahal kita. Mahal kita. Sinabi ng Diyos sa atin, my presence will go with you. Wherever you go, my presence will go with you. Sasamahan kita. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutupok. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin, sasamahan kita. Grabe, nakaka-encourage. Tama po ba doon? Kaya kahit may problema, Lord, apoy ito. Pero sabi mo sa akin, sasamahan mo ko. Kaya kaya ko to, Lord, dahil alam ko hindi ako nag-iisa. And He said sa Hebrews that I will never leave you. And I will never forsake. Pag binasa mo ang Bible, grabe po yung encouragement, punong-puno ng encouragement po yan. Tama po ba doon? No? Pinapalakas po tayo. Pinapatibay po tayo ng Panginoon. At kung ang Diyos na atin, no, siya yung best encourager, dapat tayo, maging imitator tayo ng Lord. Kasi yung ultimate goal natin maging tulad ng Panginoon. Di ba? Yung Christ-likeness Kung paano siya magsalita, paano siya mag-isip, ganun din po yung atin. So sa pamamagitan ng ating mga salita, magbibigay lakas to. Magbibigay lakas to. Kapag nagkita kayo ng asawa mo, pag-uwi mo, magbibigay lakas to. So sabay hugot, siyempre. Ay, hindi pala salita. Ay, hindi, pitaka pala, hindi pala salita nagbibigay lakas. Di ba? Tama ba doon? Di ba? Hindi na nga ikaw nagpagod nagluto, sinabi mo pang walang lasa. Hindi na nga ikaw yung namalengke. Tama ba doon? Di ba? Kaya nga, ibaba mo yung expectation mo, itaas mo yung appreciation mo. Tama? No? Ang dami niya kasing ginagawa maganda, nakikita mo palagi yung kulang, yung pangit. Kaya kapag nagkita kayo, sabi mo, ang ganda ng asawa ko. Okay. Walang makapapantay, walang makahihigit sa'yo. Amin po ba doon? No? Siyempre lagi, yung sabihin niya, alam mo, ang pagmamahal, hindi lang sa salita. Di ba? Nakaka-encourage yan, pero I need money. I need cash, di ba? Pero, again, una pa lang, tinuturo sa atin ng Panginoon, pag nakausap tayo, okay? Kung pag meron tayong pagtitipon, make sure kapag nagsalita ka, binigyan ka nila ng pagkakataon na magsalita, maging encourager ka nila. Tama? Amen po ba doon? Hindi yung, dalawa lang tayo sa library, di ba magsasara to? Ikaw ng opening, ako pa closing prayer. Tayo pa magbibigay, tapos tayo rin kakain. Di ba? Yung leader mo, apaka-passionate, tapos bigla mo din-discourage. Ang tagal-tagal na natin, di ba tayo lumalago? Di ba? Yun ang mahirap. So kapag binigyan ka nila, ako na yung magsasalita sa live group namin, sa Bible study namin. Pag nagsalita ka, sabi niya, parang hindi ikaw yan Grabe Di ba? Ang ganda. Ang ganda. Tapos ang gagawin ng mga kasama mo, ulitin lang. Di ba? Pero bakit nagandahan sila? Nag-strike sa kanila yon. Kaya kapag binigyan ka ni Lord ng pagkakataon o kapag gagamitin mo ang bibig mo, make sure na nakaka-encourage. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magbagong buhay na tayo. Hindi, totoo yun. Totoo. Hindi, totoo po yun. Totoo. Totoo. There are times na nagko-correct tayo. Pero, syempre, dapat nandun pa rin sa atin. No? Yung nagre-restore tayo. Nag-encourage po tayo. Amen? And second one, ano yung una? Through words. We encourage others through words. And pangalawa, we encourage others through actions. Because actions often speak louder than words. Okay? No? Kailangan yung encouragement natin, hindi yan invisible, kundi dapat tangible. Diba? Nararamdaman, nakikita. Amin po ba doon? Yung kapangyarihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na na-receive natin, nakikita yan sa iba. Paano paraan? Sa pag-serve po natin in practical ways sa mga tao. Amen? Na pinaparamdam natin sa kanila na hindi po sila nag-iisa sa kanilang pinagdadaanan. Kasi yun ang unang lays ng kaaway
Ang unang kasinungalingan na sasabihin sa'yo ng kaaway, nag-iisa ka lang dyan. Sa pinagdadaanan mo, wala kang kasama. Hindi nila alam, nag-iisa ka lang, nag-iisa ka lang, nag-iisa ka lang. So tayo, meron tayong practical na paraan para para tulungan po natin sila. Mag-offer po tayo ng tulong sa kanila. Amen po ba doon? Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 2, malapit na po ako. Help carry one another's burden. So, help carry one another's burden. And in this way, you will obey the law of Christ. Ano yung the law of Christ? Yung love one another, of course. Diba? Kapag yung isang tao, nalaman mo na may problema sa pamilya, may problema sa financial, may problema sa trabaho, sa karir, diba po, iparamdam natin po sa kanila na hindi po sila nag-iisa. Amen? Kung ano yung kailangan natin pwedeng maitulong, kung sa tingin mo, pag nilibre mo siya ng milk tea, kahit papano, gagaang. Tama po ba doon? Nakita mo ba tayo? At least yung pera mo may purpose. Tama po ba? No? Yung bang, kung pumunta sa inyo, ipagluto mo lang, nakaka-encourage din yun eh. Tama po ba doon? Yung nagsasalita siya, nakikinig ka. Kapag may nagsasalita, may pinagdadaanan, hayaan mo lang siyang mag-release. Kasi hindi naman sa lahat ng oras gusto niya ng solusyon eh, na galing sa'yo. Sometimes, ang gusto lang nila, makapag-release. Yung handa kang makinig, okay, malaking tulong yun para sa kanila. Tama po ba doon? No? Sino po dito handa kang makinig? Huwag lang mahaba, pastor. Tama? Hindi, yung bang pag nagsasalita sila, alam mo naman kahit iba, kasi lalo na pag babae, kasi talaga detalyado yan eh. Yung pumunta po kami, pastor, sa kanila, kumatok po kami ng pinto. Ba't pati pa katok ng pinto, kinukwento mo pa? Tapos pagdating doon, nagsabi po ako, may tao ba dyan? Tapos wala po palang tao na-depress ako. What do I mean? I mean, yung handa kang makinig, napaka-importante po niyan. Tama? Handa kang mag-invest sa iba. Hindi ka naman pinagpapala ni Lord para sa iyo lang eh. Diba? Yung pagpagbigay sa iyo, bigla nahinto sa iyo. Sabi, akin to Lord, akin lang to, akin lang to. Tama sabi na sa demonyo, tama, iyo lang yan, iyo lang yan. Tama ka rin, tama, tama. Hindi. Ang disenyo ng Lord sa blessing ay yung i-bless ka para maging blessing ka. Sa tuwing ginagamit mo ang pera mo para sa iba, nag-i-invest ka para sa iba, para mag-grow sila sa faith nila, alam mo, diyan nagkakaroon ng purpose ang pera mo. Amen po ba doon? No? Ano pa, yung pag-share mo ng scripture sa kanila, punuin mo sila ng mga pangako ng Panginoon. No? Sa mga panahon na nanghihina sila, ibalik mo sila kung gaano katapat ang Diyos, ibalik mo sila kung paano sila sinamahan ng Panginoon before. Diba? At sabi mo sa kanila, kung pinagtagumpay ka nga ng Diyos noon, sa tingin mo, dadaling ka ba ngayon dito sa sitwasyon mo na iiwanan lang? Diba? Nag-provide nga siya before at magpo-provide siya ngayon. Sinamahan ka niya noon, sasamahan ka niya ngayon, at sasamahan ka niya sa araw ng bukas. And then, mag-share ka ng scripture. Kahit PM lang, kahit sa PM lang, share mo sa kanya yung word. Puro Jeremiah 21. May iba naman, puro Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Diba? Pagka may dibo, lagi na lang yan. Ano message mo? For I know the plans I have for you. Ibang word, ang dami pong mga verses sa Bible. Grabe, pag binasa mo, wow, nakakapagpalakas, nakaka-strike. Amen po ba doon? Pwede po tayo gumawa ng ganyan. Ano pa? No, sabi po sa Bible, okay, in Romans chapter 15 verse 4, everything written in the scriptures was written to teach us in order that we might have hope through the patience and encouragement which the scriptures gives us. Kapag nagbibigay ka pa ng scripture sa tao, nagbibigay ka na rin ng encouragement sa kanila. Wow. Amen po ba doon? Mag-share ka ng verse na nakaka-encourage. Dalhin mo sila sa mga pangako ng Diyos. At kung sila ay nag-aalala, sabihin mo sa kanila, do not worry about tomorrow. Amen? Matthew 6:33, Philippians chapter 4, about anxious. Tingnan mo. Ano ba yung pinagdadaanan ng kaibigan ko? Ano ba yung verses para sa kanya? Ang dami-dami na sa internet. Release mo lang. Lord, gamitin mo itong word na to para maging kalakasan at pag-asa ng kapatid ko. Amen? So, maging generous po tayo pagdating sa encouragement. Ano pa? Second to the last, through prayer. Pray for one another. Of course, maganda yan, tangible yan. Ako po, isa sa pinaka-gusto ko, pag nakakarinig ako ng prayer sa iba. Yung pinag-pray po ako, nakaka-overwhelm po nun.
May mga taong sinasabi sa pastor, alam mo, pinagpipray kita, ang sarap sa pakiramdam. Yes. Andiyan ba tayo? Lalo kapag may pinagdadaanan, sabi sa pastor, pinagpipray po kita. Wow. Nakaka-encourage yung gano'n. Yung maipag-pray mo isang tao na ibig sabihin nun, ini-invite mo si Lord na mag-intervene. Lord, ano man po yung pinagdadaanan na itong kapatid ko, Panginoon? Naniniwala po kami, nagagalaw ka, kikilos ka, Panginoon. At tutugon ka, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan. Amen po ba doon? Yung maipag-pray ka, ang sarap sa pakiramdam. So, habang nagpipray, bago ka mag-pray, o habang nagpipray ka, ask the Lord na bigyan ka ng tamang salita na gagamitin mo. Amen! No, hindi kapag nag-pray ka, hallelujah, amen, Panginoon. Puro pa ulit-ulit, di ba may ganun, hallelujah, amen, Panginoon. Lagyan mo ng salita, Lord, samahan niyo po siya, ikaw maging kalakasan niya, ikaw maging pag-asa niya. Lord, anumang mga temporal sa mundo na to, Lord, ipakita mo sa kanya na ikaw, Lord God, ay pangwalang hanggan. Lord, amen po ba doon? No, na hindi mo pababayaan ang iyong tinawag, Lord God. Grabe po yun, prayer. And yun po yung kinakailangan natin, true prayer. So, ano yung una? True words, true actions, and true prayer. No? Maipag-pray po tayo. Pwede ba na tayo tumayo? No. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4, basahin ko muna po sa inyo. Okay? 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4, it says here, andiyan po ba? Okay. All praises belong to the God and Father of our Lord Jesus Christ. For He is the Father of tender mercy and the God of endless comfort. He always comes alongside us to comfort us in every suffering so that we can come alongside those who are in any painful trial. Wow. We can bring them in the same comfort that God has poured out upon us. So God comforts us in our troubles, ang sabi niya, so that we can comfort others. In-encourage tayo ni Lord, kinomfort tayo ni Lord, sinamahan tayo ng Diyos sa mga panahon na may pinagdadaanan tayo. Nang sa gayon, yung naranasan natin sa Kanya, yun din ang maibigay po natin sa mga kapatiran po natin. Magiging kalakasan tayo para sa kanila. Gagamitin tayo ng Panginoon para sa kanila. Magbibigay ng tapang. No? Pag naging culture po ito ng iglesia, masisigurado natin na ang katawan ni Kristo ay mananatiling matatag hanggang sa kanyang muling pagparito. I pray na hindi ang spirit ng rebellion, division ang makita sa loob ng church. Hindi ang spirit ng discouragement. Hindi ang spirit ng gossip, ng pride. I pray na makita po sa loob ng iglesia yung pag-ibig, spirit of love, unity, encouragement. Amen. Hope. Kapag pumasok yung tao rito, alam naman natin, hindi lahat okay na pumupunta sa gawain ng Panginoon. Pero I pray na ang simbahan makapag-minister sa kanila. Ganoon naman po dapat tama? Yung pupunta sila sa church, dapat masigurado yung church nakakapag-minister sa mga tao. Nangihina sila, huwag natin sila pauwi na nanghihina. Nawa, pag lumabas sila, may kalakasan. Nabuhayan sila, natuto sila, kaya pala ganon. Kaya pala nakita ko, ang pangit ng takbo ng pamilya namin kasi ako rin pala yung nagtatanim ng hindi maganda. Sisimulan ko, Lord, sisimulan ko. Kapag may nakausap ako, I make sure, Lord God, na magbibigay ako sa Kanya ng life. I speak life over the life of these people. Amen po ba doon? No? Kung meron mang bumagsak, kasi alam niyo po, pag nalayo niya sa Lord, ang lakas niyan, ang ingay ng kalooban niyan, yung noise niyan sa kalooban niya sa isipan, ang lakas niyan. Ang laging naririnig niya sa kaaway, may sinasabi sa iyo ang simbahan. Hindi maganda. Totoo, kahit wala naman siyang, kahit wala pa siyang,
Hindi, ganito ka raw. Sasabihin nila, ganito ka, ganyan ka kasi. Kaya yung tao, nahihirapan ngayon. Magpatuloy. Tapos pagdating pa sa church, di ba, biniro mo lang, napasama pa yung biro mo kasi hindi maganda mo, tama po ba doon? Hindi mo iniisip yung sinabi mo eh. Nagpakita ka pa. Eh, kinukondemn na nga ng demonyo, ginanon mo pa. Tama po ba doon? Are you with me? No? At the end of the day, lahat naman tayo rito nakakatayo, nakakapagpatuloy dahil sa habag ng Diyos eh. Kaya yung naranasan natin sa Panginoon, yun din ang maibigay po natin sa kanila. Kung meron pang muna bumagsak, maging kalakasan po tayo. Kapag meron tayo nakausap, magbigay tayo ng tapang sa kanila. The Lord is with you. He will fight for you. If God is for you, no one can stand against you. You are powerful. God is in control. He's still in control. Yes, hindi mo kontrolado. At dahil hindi mo iyang kontrolado, bigay mo sa Diyos na may kontrol ng lahat. Matulog ka, magpahinga ka. Because God is faithful. Amen. He is your Father, responsible Father. Tama mo ba doon? Kung tayo ng magulang dito, mabuti tayo sa ating mga anak, how much more si God? I mean, kapag yun yung taong nakausap mo, alam mo yung nakakalma ka, napapayapa ka, lumalakas ka, unti-unti nakakabangon ka, nakakabalik ka. Kasi at the end of the day, hindi tayo masaya bilang isang pamilya na makita ang isang membro na nasira ang buhay. Hindi natin yon kinagagalak. Tama? Kasi minsan ganun na rin ang buhay natin. Kaya tayo, magsalita tayo ng buhay, magsalita tayo ng pag-asa sa sino man. Amen? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong mensahe, sa iyong salita na ibinahagi po sa amin. Na nais mo po, Lord God, ituro sa amin, nais mo, Lord, na gawin po namin, maging buhay namin, Panginoon. Yung maging kalakasan po kami sa bawat isa. Maging encourager po kami, Lord God. Gamitin mo po kami, Panginoon, para magsalita ng buhay. Gamitin mo po kami, Lord God, para makita yung magagandang bagay sa isang tao. Hindi yung pangit, kundi yung potential ng isang tao, kung ano yung pwede mong gawin sa isang tao. Na tulad namin, Lord, na wala naman po kami talaga noon. Binago mo lang po kami dahil sa habag at biyaya. Kaya, O Diyos, panalangin po namin ng yung iglesia, dito masumpungan ng mga tao yung pag-ibig. Kasi Lord, kahit malamig ang church, kung may papasok, Lord, at sasabihin nila, bakit ganito dito nagsisiraan yung mga tao, hindi rin nila gugustuhin, Lord eh. Pero Lord, habang inaayos mo ang physical na building ito, kami muna po unahin po ninyo. Kami muna po ang itama po ninyo, iayos po ninyo sa iyong harapan, O Diyos. Nang sa gayon, Lord, kung mayroong papasok dito, maramdaman nila na yung sense of belongingness, yung family, ito yung kanilang tahanan. Lord, it doesn't matter kahit anong lagay ng simbahan sa building. As long as nandito yung presence mo, Lord. Lord, I pray ng bawat isa, ng bawat mananampalataya, bawat anak mo, Lord, maging Barnabas sa maraming buhay. Sa maraming buhay. Simulan namin sa pamilya, simulan namin, Lord, sa kung saan na kami naroon, Lord. Maging kalakasan po kami at pag-asa. Sa aming ginagawa, makapag-motivate po kami, Lord, makapag-inspire po kami, maging modelo po kami. Salamat po ng marami. At ang lahat ng ito, ikaw lamang po, Lord God, ang maluwalhati at maparangalan. Salamat po sa iyong salita. Ikaw po, Lord God, ang aming best encourager. Salamat po, purihin ka, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.